Dress up, Beth? May diing utos nito, ngunit hindi nakinig si Beth. Dumukwang siya upang halikan ito, ngunit umiwas si Lyndon dahilan upang pisngin ito ang mahalikan niya. I want more than your body. Bulong nito. Napapikit siya bago unti-unting kinalas ang botones ng long sleeve nito. Hindi ko pwedeng ibigay lahat, Lyndon. Katawan lang ang kaya kong ibigay. Live. Malamig ang boses. May kalakasan din itong kinalas ang pagkakahawak niya sa suot nitong long sleeve. Napamulat siya. Diretso ang titig sa mga mata nitong tagos sa padar ang tingin. Ang pag-igting ng panga nito ay senyales ng disgusto at pagkaingis. Mariin siya muling pumikit. Kung iba lang ang sanang sitwasyon itatanggapin niya pagka gusto nito. Just accept my body, Lyndon. You cannot have my heart. Nalaki ang mga mata niya matapos siya nitong kabigin at sunggaban ng mga labi niya. Tila napigtas ang pasensya nito tayo na marinig ang mga sasabihin niya. Napakapit siya sa balikat nito noong maramdaman ang mainit nitong palad sa kanyang dibdib. Nasabunot niya maging ang buhok nito. Lyndon, malugod niyang tatanggapin ang romansa nito dahil katawan lang ang may alay niya sa lalaki. Nakagat niya ang labi upang pigilan ang ungol na kumawala. Para siyang sinilaban noong mapunta ang palad nito sa kanyang hita. Humagod yun paakyat sa kanyang bewang. Tumigil ito sa ginagawa. Pagkaraan ay maingat siya nitong hiniga sa sofa. Sandali silang nagtitigan at pawang kabagsikan ang nakikita niya sa mga mata nito. Napipirmi mga labi tila galit. Are you angry? Kumalabog ang puso niya noong tumalim ang tingin nito pero hindi sumagot. If I can't have your heart, I'm fine having your body for the meantime. Pero hindi ibig sabihin nun na sapat na yun, Beth. Hahanapin ko pa rin ang daan, mahuli lang ang puso mo. Sinserong bigkas nito. Napalunok siya at hindi mapigilan na mangilid ang luha. Noon ay habol siya ng habol kay Malcolm. Ngayon naman ay may lalaking naghahabol sa kanya. Do whatever you want. I won't stop you, Lyndon. Sinserong sagot niya, napangisi ito. I want to give you a pleasure that will touch your heart. Sunod na lang niyang nalaman ay pareho na silang humihiyaw sa pag-abot ng rurok. Bumagsak ito sa kanyang tiyan at hindi nag-abalang humiwalay sa kanya. Pareho silang hingal, pagod at sa malamang napawis na pawis. I want more. Shit, I miss you that much. Hindi makapaniwalang tanong nito. Pagod siyang napangisit niya kapambatok nito. Pagmulat niya ay nakapikit pang mga mata nito, kaya't siya ang unang humalik sa mga labi nito. Hindi naman siya nabigo dahil agad itong sumagot. Nagawa pa siyang buhatin, naupo ito habang bitbit siya. Ang ending, bumalik siya sa kandungan nito. Bumilis ang galaw niya ngunit natigilan noong marinig ang sunod-sunod na katok. Nalaki ang mga mata niya, malamang na hinahanap na siya ni Marie at masyado siyang nagtagal dito sa loob. Sima, hindi niya naituloy ang sasabihin noong si Lyndon ang gumalaw mula sa ilalim. She won't barge in. Paninigurado nito. Kinakabahan man ay hindi naman niya mapatay ang apoy sa kanilang dalawa. Sir, uuwi na po muna ako. May emergency sa bahay. Sa Beth na lang po munang utusan ninyo. Ani Marie mula sa intercom. Napapikit siya at awang ang mga labi. Tinapik niya ang balikat ni Lyndon ngunit mukhang wala itong pakialam sa sinabi ni Marie. Giniya pa itong bewang niya para sa mabilis na galaw. Is it okay that we're doing this inside your office? May kaba sa tanong niya. What's new? We even did this in public. Pagmamayabang nito, napangisi siya at nagpatuloy hanggang sa pareho silang muling makarating sa rurok. Pagod niyang ibinagsak ang ulo sa balikat nito habang ito naman ay marahang hinagod ng likod niya. Hinalikan ang mabining balikat niya tenga. I might not able to go home later with you. Bulong nito, tuluyan niyang binagsak ang bigat sa katawan nito at yumakap sa lalaki. Hahanapin ka ng kambal. Alam nilang pupunta ka ngayon doon. Madin itong hinilikan ng balikat niya. Explain to them that I'll be there first thing in the morning. Bumigat ang pakiramdam niya. Baka hindi naman ito matuloy sa pag-uwi. I won't go to the office tomorrow as well. I'll be very busy with the investigation with Mark. Dagdag nitong umagaw sa kanyang atensyon. Anong investigasyon? Investigasyon ba patungkol sa kanya? Malalaman ko rin ang lahat ng totoo, Beth. Anito nagpakabog sa dibdib niya. Ilang beses na tinanong ni Beth kay Lyndon kung anong klaseng investigasyon ang gagawin nito. Ngunit hindi naman siya sinasagot. Imbis na seryosohin ang tanong niya, nauuwi sila sa mainit na pagsasalo.
Sa huli, sumuko na lamang siya. Pero nung uwian na, muli niyang binuksan ang usapan habang nag-aayos ng damit. Why are you so curious? Arito habang binobotones ang pabalik ang sariling long sleeve. Napairap siya at sinuot ang blazer na hinubad niya kanina. Feeling ko kasi may concern ka sa akin, pag-amin niya. Humalukip-kip siya noong humakbang ito palapit. Wala nang aliw sa mga mata nito. Naging seryoso yun na nagbigay kalampag sa dibdib niya. It does, Beth. It does concern you. Nagsalubong ang kilay niya ngunit umawang din ang mga labi. Malamang na patungkol sa kanyang imbestigahan nito. Malamang di nasasabihin na ni Mark ang totoo kay Lyndon. Kapag nangyari yon, tapos na ang lahat. Kumuya ang mga kamao niya kahit gusto niyang pigilan hindi siya makaisip ng paraan. Hindi ba pwedeng pasyalan mo muna ang mga bata ngayon? Baka kasi abala ka bukas at makalimutan mo. Shh! Lumapit ito at hinapit ang bewang niya. Hindi niya magawang mag-angat ng tingin kung kaya't napayuko siya. First thing in the morning, I'll be there and will cook pancakes for the twins. Pasuyo nito. Pinalobo niya mga pisngi. Kahit gamitin niya palang kambal, hindi ito mapipigilan. Sigurong kailangan na niyang ihanda ang sarili sa mga mangyayari. Please don't forget about your promise. Muling paalala niya dito noong makarating sila sa parking lot. Gusto niya lang manigurado na papasyal pa rin ito kung sakali man na ngayong gabi na nito malaman ng lahat. Fine. I'll be there even before dawn. Hindi niya sineryosong sinabi nito pero tinatahak niya sa isip. Binigyan siya nito ng mabilis na halik sa labi bago siya hinayaang umalis. Pagdating naman sa bahay ay dinig niya ang tawanan ng kambal pero gaya ng inaasahan niya ay nangahabang leg ng mga ito sa likod niya. Tumakbo pa pasalubong sa kanya. Don't worry, your daddy promised to be here first thing in the morning tomorrow. Pinasigla niya ang boses pero nanguso lang si Siren. Sobrang busy po ba ni daddy? Tanong ni Siren. Ang boses nito ay may himig pagtatampo. Bumuntong hininga siya at binuhat ang anak. Hinawakan niya rin sa kamay si Sander habang makabalik sila sa sala. Hindi ba busy din ako noon sa Canada? Maingat niyang tanong. Yes, but we understand that, mommy, ani Sander. Napatango siya at pareho itong binigyan ng halik sa pisngi. Just like me before, your daddy Lyndon is busy at the moment. He is running a whole big company. Pagpapaintindi niya. Namilog ang mga mata ni Siren. Really? He's that rich? I wanna be like daddy, mommy. Ani naman ni Sander. I wanna run a big company as well. Ako rin, mommy. Gusto ko malaking company. Panggagaya ni Siren. Natutuwa siyang mapangarap ang mga ito, ngunit hindi maiwasang manikip ang dibdib niya. Hindi siya ganon kayaman upang maibigay ang gusto ng mga ito. Ngayon niya mas lalong gustong kunin ang lahat kay Lyndon para sa kambal. Sure babies, lahat ng yan matutupad. Pwede na po ba kaming mag-school, mommy? Staying in this condo is boring. Biglang reklamo ni Siren. Yeah, I want to meet friends and be like the other children. Bulong ni Sander. Napahinga siya ng malalim, nakagat niya ang labi sa nararamdamang konsensya. Imbis nga naman na nakikipaglarong mga to. Sa ibang bata ay nakakulong ang mga ito sa kondo. Noon pa naman niya napagdesisyonan na pag-aralin ang mga to. Alright, maghahanap ako ng magandang school. This year mag-aaral na kayo. Promise. Tinaas niya pang kamay na ikinatawa ng kambal. Sabay-sabay silang naghapunan. Hinatid pa nila sa labas si Manang Lupe. Pinatulog niya rin kagad ang kambal. Na-excite ang mga ito na ibalita kay Lyndon na mag-aaral na sila. Noong bumalik siya sa sariling kwarto, doon niya naalalang sinabi ni Lyndon na uuwi ito bago pa man madaling araw. Wala siyang planong maniwala, ngunit natagpuan niyang sariling nasa sala. Nagbabrowse sa internet ng magandang school para sa mga bata. Yung malapit lang. Ginugol niyang oras doon kakahintay kay Lyndon. Kahit papikit-pikit na siya, hindi siya bumalik sa kwarto. Hindi niya namalaing nakatulog siya sa sofa. Nalingat lang siya matapos maramdaman sa ere ang katawan niya. Pagmulat niya ng mga matay ang babat pa nga ang natanaw niya. Lyndon? Sa isip niya itotoong si Lyndon yon. Kahit sa dilim ay pansin niya ang pagiging seryoso nito. Pero imposible namang makapasok si Lyndon sa kondo. Pinikit niya muli ang mga mata. Malamang nananaginip siya. Napaungol siya matapos maramdaman ng malambot na kama sa kanyang likod.
Sumiksik siya doon at tinagilap ang kumot niya. Kaya lang ay may humila doon. Sleepyhead, nakalimutan mo yatang uuwi ako ngayon. Bulong nito. Ayaw niyang maniwalang si Lindon yon, kaya't kinuha niya ang unan. Niyakap at muling pinilit na matulog. Baka kasi nilililang lang siya ng panaginip niya. Naramdaman niyang pumesto to sa likod niya. Maging ang init ng paghinga nito'y dumapo sa kanyang balat. How can I wake you up, baby? Bulong pa nito. Mahinang pag-ugol niya matapos maramdaman ang halik nito sa kanyang balikat. Unti-unti rin nitong binaba ang strap ng sleep dress niya. Dinig niya mahina tong natawa bago muling hinalikan ng balikat niya. Mas sensual at mas nakakaakit na halik. I guess you're dreaming. Ani pa nito. Humigpit ang kapit niya sa una noong magtungo sa laeg niyang sensual nitong halik. Maging ang matipuno nitong braso'y sumiksik sa loob ng kanyang dress at humaplos sa kanyang tiyan. Tuloy na pamulat ang mga mata niya matapos maramdaman ng mainit itong palad. Nahigit niya ang hininga, hindi makakilos noong manatili doon ang palad nito at maghatid ng init sa buong katawan niya. Lindon, namamaos niyang bigkas. Patuloy na bumigat ang kanyang paghinga. Nagising ang bawat himaymay ng katawan niya. Nabalutan ng init ang katawan. You're too loud, but I like it, Beth. Namamaos nitong bulong bago bumagsak sa kanyang katawan. Gusto niya itong irapan, ngunit hindi siya makagalaw. Dinadama niya rin ang init na bumubuhos sa kanyang kalooban. Maging ang magkadikit nilang katawan ay nagbigay ng kalmadong pakiramdam sa kanya. Kahit pa kanina mabilis ang tibok ng puso niya at hinihingal mula sa katatapos na ginawa. Halos mangulila siya sa init nito noong gumulong ito sa gilid niya. Akala niya yayakapin siya nito, ngunit tumayo ang lalakit muling sinuot ang boxer short at t-shirt. Hinihingal pa siya pero gusto niya ring tumayo at pigilan ang maaring pag-alis nito. Paano ka nakapasok? Mahinang tanong niya para lamang magtagal ito. Sa'yo o sa kondo? Sa kondo, Lindon, mahinang angin niya. Ngunit mahina lamang itong humalakak. I'm just teasing you. Anito bago tinakluban ng kumot ang kanyang katawan. Of course, I have connection. I ask for the key. Tinapik pa nitong bewang niya, nagtalukban ng kumot. Naikuyom niyang kamao, mukhang aalis na nga ito kahit hindi pa nakikita ng kambal. Huminga siya ng malalim at agad na hinawakan ito sa palupulsuhan no akmang tatay ito muli. One more round, Lindon. Malakas na loob niyang hiling. Gusto niya itong manatili hanggang sa magising ang kambal. Miss na ito ni Siren at Sander. At kung ang pag-aalay muli ng katawan niya ang solusyon upang hindi ito umuwi, gagawin niya. Kita niyang napalunok ito at napatitig sa kanyang mga labi. Muling nagrigo doon ang puso niya noong dumukwang ito. If you are scared that I will leave at this hour, please calm down. Ipagluluto ka lang ng pancakes ang kambal. Mabilis nitong pinatakan ng halik ang mga labi niya. Hindi siya nakahuma. Napatitig lang siya sa sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Hindi rin naman ito naghintay ng sagot sa kanya. Agad itong tumayot lumabas ng pinto. Napabuntong hininga siya at napatitig sa kisame. Hinanap ng kamay niya kung saan nakatapat ang puso niya. Walang duda na tila nagkarerang mga kabayo doon. Naguunahan at gustong kumuwala sa dibdib niya. You're doomed, Beth, pagkausap niya sa sarili. Nagtalukbong siya ng kumot at mariing pumikit para lamang kumalma na hindi nangyari. Napatayo siya at muling sinuot ang sleep dress niya. Hinanap ang panty niya ngunit nakita niya yon sa paanan ng kama. Punit at hindi na maisusuot. Napailing siya, nabawasan na naman ng isa ang panloob niya. Napanguso siya ngunit napangisi rin kalaunan. Ayos lang naman na maubos ang panloob niya basta si Lindon ang dahilan. Gusto niyang tumalon sa kilig. Alam niyang bawal ngunit hindi niya mapigilang humanga rin sa lalaki. Gusto niyang pagbigyan ng sarili kahit pa may katapusan ng lahat. Inayos niya ang buhok at nagtungo sa kusina. Natagpuan niya ito doon sa harap ng mesa at naghahalo ng pancake mixture. Walang ngiti sa mga labi nito at seryosong mga mata. Ni hindi nga yata nito napansin ang pagdaan niya sa gilid nito. Kinagat niyang labit marahang yumakap mula sa likod nito. Doon pa lang siya nito sinulyapan ngunit hindi naman pinagbawalan. Mabinaklas ang yakap niya. Masyado pang maaga, Lindon. You should get some sleep. Sigurado naman kasing kulang to sa tulog. Pero heto't naghahanda na ng almusal para sa kambal. I'm fine, Beth. I got energized. Pagbibiro nito, napairap siya. Pinagsasabi mo, hindi ba nabawasan ang energy mo sa ginawa natin? Namulang mga pisngi niya't nahiyan o humalakak ito.
Pagkaraan ay marahang tinapik at tinaplos sa mga braso niyang nakayakap sa bewang nito. This make me feel energized. Tukoy nito sa yakap niya. Namilog ang mga mata niya at kaagad na bumitaw, ngunit ito rin mismong nagbalik sa mga braso niya paikot sa bewang nito. This feels right, Beth. Just hug me. Pagsusumamo nito, napaiwas siya ng tingin kahit pa hindi naman ito nakatingin sa kanya. Ang puso niya ay dinaanan ng daga, dahilan upang muli itong bitawan. Nagugutom ako, palusot niya bago tinungo ang ref. Kaya lang ay mabilis si Lindo na hinawakan itong kamay niya at giniya siya, pabalik sa mesa. Pinaghila ng upuan at pinaupo. Stay here, gagawa kita ng sandwich. Hindi na siya umangal pa't tumango na lamang. Nakatitig lang siya sa galaw nito sa kanilang kusina. Minsan pa itong nalilito, hindi alam kung saan ang mga gamit pero matagumpay naman itong nakagawa ng masarap na sandwich. Nilapag nitong plato na may 3 sandwich. Pinagtimpla rin siya nito ng chocolate bago binalikan ang mixture na ginagawa. Anong oras ka aalis? Tanong niya noong nagsimula na itong magluto ng pancake. Halos kararating ko lang, Beth. Pinapauwi mo na kagad ako? May hinanakit sa tono nito. Nangunot ang noon niya, hindi naman yun ang gusto niyang iparating. Gusto niya lang malaman kung hihintayin pa nitong magising ang kambal. Nagtatanong lang naman ako, baka kasi hindi ka abutan ng kambal. Baka umalis ka kagad. Imbis na lingunin ito'y kumagat siya sa sandwich. Mamaya hindi rin ito papasok sa opisina kaya ayaw niya rin itong kagad na umalis ngayon. Lumapit ito sa kanya talos maduling pa siya noong dumukwang ito sa mesa at titigan siya. I won't, Beth. Hihintayin kong magising ang kambal. Sapat na ang sagot nito upang kumalmang puso niya at pakiramdam. Iyon lang naman ang gusto niyang marinig. Kailan ka ulit bibisita? Mahinang tanong niya. Baka kasi abuti na naman ito ng 2 linggo. Kumibit balikat ito't binalikan ang niluluto pero nilingon pa rin siya nito. Do not worry too much, Beth. Hindi mo naman ako gusto? Pangaasar nito na nagpaawang sa mga labi niya. Hindi ko siya gusto? Dapat lang naman na hindi, diba? Hindi niya mahanap ang dila hanggang sa makalapit itong muli sa kanya. Or did I assume it wrong? Mali ba akong isipin na hindi mo ako gusto, Beth? Hinuli nitong mga tingin niya kaya't wala siyang magawa kung hindi makipagtitigan dito. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Napangisi ito sa pagkautal niya pagkatapos ay muling hinuli mga titig niya. Gusto mo na ba ako, Beth? Gustong gusto? Ako may gusto sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Beth. Nakangising tumango si Lyndon at binalikan ng nilulutong pancake. No pressure, Beth. Alam ko namang gwapo ako. Asa ka, Mr. Ocampo? Napairap siya at napailing. Hindi ba malinaw sa'yong naging usapan natin? Katawan ko lang. Natigilan siya nung lapagan siya nito ng pancake sa plato. Hindi na ito nakangisi bagkus ay madilim na muli ang tingin nito. Eat and don't talk. May ding utos nito, napayuko siya at kinagat ng labi. Nasira niya ang mood nito pero hindi siya nagsisi. Mas mabuti na yon kaysa naman umasa to. Natahimik sila sa kusina. Hindi na rin ito nagsalita. Sakala ng atensyon nito habang siya inuubos naman ng mga sandwich at pancake na binigay nito sa kanya. Daddy? Napalingon siya sa sala matapos marinig ang boses ni Sander. Nakita niya itong nakatitig kay Lyndon. Sa likod nito ay si Siren na humihikab pa. Daddy, you're here! Masiglan tumakbo si Sander patungo kay Lyndon. Pagtingin niya ay nakaharap na pala si Lyndon sa mga bata at malawak na ang ngiti. Iba sa kaninang dilim na tingin nito. Hindi niya masabi kung nagpapanggap lang ito pero abot naman sa mga matang ngiti nito. Daddy! Mahabang sigaw ni Siren bago humikbi. Naalarma siya ngunit naunahan siya ni Lyndon na buhatin to. Hey, princess, what's wrong? Masuyong tanong nito. She's overreacting, Daddy, komento ni Sander na umupo na sa tapat niyang upuan. No, I am not. I miss you so much, Daddy. I thought you already forgot us. Suminghot ito't pilit pinigilan ng hikbi. Napaawang ang labi niya, hindi ganon sa kanyang kambal. Minsan nga'y panay pa siyang nag-overtime noon sa abroad. Pero hindi naman siya iniiyakan ni Siren sa sobrang pagkamis. Daddy, please visit us often. Hiling pang baby girl niya. Shh, I will, but I cannot promise it will be every day. Mahinang bigas ni Lyndon. Kinagat niya looban ng kanyang pisngi. Nagkatinginan sila ni Lyndon. Akala niya irita ang makikita sa mga mata nito, ngunit hindi. Kita niya sa mga mata nito ang pag-intindi kay Siren.
Napalunok siya at umiwas na lamang ng tingin. Inasikaso na lang niya si Sander na salubong ang kilay na nakatitig kay Lyndon at Siren. "Mommy, Siren is overreacting. She forgot that Uncle Lyndon is not our real father," bulong nito. Napatigil siya, agad na napabaling kay Lyndon dahil baka narinig nito, ngunit mukhang hindi naman. Kalong na nito si Siren at mahinang tinatapik sa likod. Agad niyang binalikan ng tingin si Sander na inosenteng nakatitig sa kanya. "Don't say that, Sander. Baka na-miss talaga ni Siren ang Uncle Lyndon niyo." "Maybe, but she misses our real father as well, Mommy. Is there a chance that we can meet him? Or perhaps get to know his name?" Naumid ang dila niya sa tanong ni Sander. Yun din ang dinatnan ni Lyndon sa mesa. Tsak nang narinig nitong sinabi ni Sander noong nilapag nito sa isang upuan si Siren. Pansin niyang pag-igting ng panga nito bago nilingon ng seryoso si Sander. Nasa kanya naman ang titig ni Sander. "Why bother, Sander? Your father has no balls. He left your mother alone." May himig sarkastiko sa tinig ni Lyndon na kinakuyom ng mga kamao niya. Alam niyang naiinis pa rin ito sa ama ng kambal, pero hindi naman kailangang sabihin yun sa bata. Nasaktan siya matapos makitang nasaktan ang anak niya sa sinabi nito. Bumakas ang hinanakit sa mga kayumangging mata ni Sander. Tumalim ang tingin nito sa plato at nanginginig ang mga labi. "Tss! Don't look for someone who cannot even stand to be your father." "Shut up, Lyndon." Mahinang angin niya. Matalim niyang tinignan ang lalaking nagtaas ng mga kamay. May galit din sa mga mata nito, napipirmi mga labi. "Bawiin mo sinabi mo, mag-sorry ka sa mga anak ko." Madiin niyang utos sa lalaki. "Why would I? Mahirap bang tanggapin na hindi kaya magpakalalaki ng ama nila?" Natigilan ito ng malakas na umiyak si Siren. Siya naman ay nalaki ang mga mata at natarantang tumayo. Agad niyang binuhat ang anak. Paglingon niya kay Sander ay tumutulo na rin ang mga luha nito. Nakakuyo maging ang mga kamao. Nadurog ang puso niya tila sinakal sa nangyari. Nakakamatay niya nilingon si Lyndon na tila noon lang natauhan sa mga sinasabi. "I hate you! I hate you, Daddy Lyndon!" Iyak ni Siren. Maging siya ay nanginid ang mga luha. Nadismaya ng matindi kay Lyndon. Napakawalang preno ng bibig nito at mas inuna pang sariling inis kaysa isipin ng mga anak niya. "He is not our father, Siren. Don't call him Daddy!" Matigas na bigkas ni Sander habang napupuno ng luha ang pisngi. Nanlambot siya. Doble ang sakit na naramdaman niya ngayong nasasaktan ng mga anak. "Sander!" Tawag niya sa anak nang tumakbo ito papasok sa kwarto. Dismayado niyang nilingon si Lyndon na nakatanaw sa pinasukang pinto ni Sander. "Put me down, Mommy!" Mahinang hiling ni Siren kaya't binitawan niya ang anak. Pagkababa nito ay tinakbo rin itong kwarto at pabalibag na sinaradong pinto noong makapasok. Nasapo niya ang noo sa nangyari. Ngayon ay pahirapan na naman siyang manuhin ng bata at malabo nang masuyo pa ulit sila ni Lyndon. "I messed up, right?" Nanghihinang bulong nito. Hinarap niya ang lalaki na ngayon na nakaupo sa upuan. Sapo ng noo sa mga kamay. Ang mga siko nito'y nakapatong sa mesa. Sarkastiko siyang tumawa. "You messed it all up big time, Lyndon. How dare you make my kids cry and feel unworthy and lonely?" Hindi niya mapigilan ang galit. Sa totoo lang ay gusto niya itong sampalin si Inesta. Para itong batang nagselos kayong wala naman itong karapatan. "I'm sorry, but I still hate that jerk who left you hanging. He doesn't know." Agad niyang putol sa sinasabi nito. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng mga luhang bumagsak sa mga pisngi niya. "What?" Naguguluhan itong tanong. Nasa kanya na rin ang tingin nito. "Just like me. He have no idea that he got me pregnant, Lyndon." Wala siyang idea na may kambal na siyang anak. Pag-amin niya. Napatayo ito at mariin siyang tinitigan. "At bakit hindi mo sinabi sa kanya? You let that jerk be free of responsibility?" Nahampas nitong mesang kinapikit niya. Tila bumaligtad ang sitwasyon. Imbis na siyang manermon dito para sa kambal ay siya itong pinagsasabihan ngayon. Daig pa nitong daddy niya. "I don't have the courage to tell him that me got pregnant. Seriously, Beth?" Kinagat niya ang labi. Paano niya sasabihin kung hindi naman niya kilala ang lalaki? Tell me who the hell he is, Beth?" Madiin at seryoso ang boses nito.